Sinulan ng batikos ang isang umano'y pet-friendly restaurant sa Tagaytay matapos harangin ng isang fur parent na may dalang aspin. Paglilinaw naman ng establishmento, isinaalang-alang lang daw nila ang kaligtasan ng ibang customer. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Inulan ng Angry Reacts ang kwento ng umano'y diskriminasyon sa kanyang aspin o asong Pinoy sa isang kainan sa Tagaytay. Dumayo raw ang uploader na si Lara Antonio para kumain sa Balay Dako kasama ang kanyang dalawang fur baby. Kasama rito ang aspin na si Yoda na dati na raw niyang nadala sa naturang kainan. Pagdating daw nila sa Balay Dako, pinihagan pa raw silang mag-dine-in. Pero nang makita ng staff si Yoda, sinabihan daw silang bawal ito. Tinanong pa nga raw siya kung anong breed ng kanyang aso. Nakaramdam na raw si Lara kaya mixed breed ang nasabi niya. Sagot ng staff, small at medium-sized dogs lang kasi ang pwede sa Balay Dako. Lalo lang sumama ang loob ni Lara nang ipakita sa kanya ng manager ang mga asong pinapayagan. Mayroon daw kasing litrato ng Golden Retriever na di hamak na mas malaki sa kanyang fur baby. Sinabi rin daw ng manager na ang mga pinapayagang aso ay ang mga kagaya ng Shih Tzu at Labrador. Ang mga Labrador ay isang malaking breed ng aso. Dito na napagtanto ni Lara na hindi pet-friendly ang establishmento sa malalaking aso at aspin. Nadismaya sa insidente ang libo-libong netizens at maging ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Anila, wala namang masama sa mga aspin. Based from our experience, 90% of the shelter animals are aspins. They're all lovable, and discriminations against aspins, it usually stems from misconception about yung temperament and characteristics nila. Dapat din daw linawin ng mga establishmento ang kanilang mga patakaran sa mga hayop para iwas diskriminasyon sa mga aspin. Humingi naman ng paumanhin ng Balay Dako sa anilay misunderstanding sa kanilang pet policy. Naiintindihan naman daw nila ang kahalagahan ng pagtanggap ng mga fur baby dahil may pagmamahalang kumpanya sa mga hayop. Yun nga lang, kailangan din daw isaalang-alang ang iba pang bagay gaya ng espasyo at kaligtasan ng lahat ng guest. Sa ngayon, nire-review na raw ang kanilang polisiya para matiyak na malinaw at balanse ito para sa mga may alagang fur babies at wala. Titiyakin din daw nilang may sapat na training at kaalaman ang kanilang staff sa kanilang mga patakaran. Umaasa ang Balay Dako na patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanila ng publiko habang sinisikap nilang gawing mas welcoming at inclusive ito para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.